Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah fiqh, yan tinatalakay nating muli yung tungkol sa luqata. Yung mga bagay-bagay na napupulot. Iba-iba ang mga ahkam dito, depende sa halaga nito. Kung may halaga ba ito, o depende sa kung ito ba ay may buhay o walang buhay at iba pa. Sa sumunod, lukatatus sabi was-safi yatasarrafu fiha waliyu amrihima bima sabaka bayanuhu. Ang napulot daw ng bata o nang wala sa matinong pag-iisip, ang mamahala doon sa kanyang napulot, yung waliyu amrihima, yung guardian nila, kumbaga. So dito, nabanggit kahit sa usapin na personal, yung waliyul amr. Madalas nababanggit natin ito doon sa posisyon ng pamumuno. Sa pamumuno, waliyul amr ang tawag doon sa pangkalahatang pinuno. Pero nga hindi lahat ng pinuno nagiging waliyul amr. May tuturing na waliyul amr. Yung nga, kung titingnan natin kahulugan ng waliyul amr bilang yung nga, pangkalahatan na pinuno. O yung mga ano lang, mga manager ng mga trabaho, di ba? Hindi yun waliyul amr sa ganung sense. Pero maaari pa rin silang susundin, lalo na kung yung utos nila ay wala namang paglabag dito sa Islam. Susundin. Pero syempre, hindi siya pwedeng asta parang kalipa, di ba? Na merong iba yung pagpapahalaga sa kanya yung mga tao. Yung nga, gayon din, hindi magiging waliyul amr ang sino mang pinuno na sarili lang naman niya ang nagtalaga sa sarili niya. Diba? Hindi yun waliyul amr. Kasi nga ang waliyul amr, o kahit sino pa mang pinuno, si Khalifa, diba? Nagiging Khalifa siya dahil pinili siya ng syura at nagbaya sa kanya yung mga tao. Ngayon, kung ikaw lang naman yung nagtalaga sarili mo na pinuno, hindi ka magiging pinuno, lalong-lalo na hindi ka naman tanggap, wala ka namang syura, unang-una, at wala namang baya sa yung mga tao. Kumbaga, wala lang, sumulpot ka lang. Tapos nagpakilala kang pinuno. Actually, yung baya nga, hindi sa lahat ng uri ng pamumuno nire-require ito. Nire-require ito dun nga lang sa kalagayan ng mga wulatul umur na nasa mataas na antas ng pagiging waliyul amr. Pero dito, yung waliyul amr na tinutukoy dito, walang baya dito. Guardian sila, oo, nung kanilang mga anak, halimbawa, o ampon at iba pang nasa ilalim ng kanilang pananagutan. So dito nga, yung bata na wala pa sa hustong edad at yung may problema sa pag-iisip, kahit anong klaseng problema sa pag-iisip. Kasi dito ang sinabi safi, not necessarily majnun. Magkaiba yun eh. Yung majnun, meron talaga siyang mental illness. Mental. Pero yung safi, maaring ang kanyang pagiging safi ay dulot ng kakulangan sa edukasyon. Hindi siya marunong sa mathematics o ano pa man. O hindi marunong magbasa. O kaya ano talaga yung sabihin ano talaga, bobo, sabihin natin ganun. Yung meron lang kasi yung mga ganung pananalita kasi. Maraming balat sibuyas. Pero sa Islam, nababanggit natin niya, kahit si Allah, binabanggit niya yung mga salitang safi. Tanga, di ba? O minsan sa safi, yung kahulugan, sa kahulugan ng bobo, o tanga, o ano pa man na gago. Di ba? Yung hindi gagawa ng matino. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. So, sa ganitong kalagayan, kapag yung nakapulot ay bata o wala sa matinong pag-iisip, sa kahit anong kalagayan na wala sa matinong pag-iisip, ulyanin, pwedeng ganun. Napapaloob na sila lahat dito eh. Maaari silang mapapaloob dito lahat. Ulyanin,
autistic. Kasi mga autistic, pwedeng hindi sila katulad ng iba pang baliw na retarded talaga eh, mentally retarded, di ba? Ang mga autistic, makausap mo sila ng ano din eh, normal naman, di ba? Makausap mo naman sila ng normal sa ilang pagkakataon. Tapos yung mga may bipolar disorder, di ba? Sobrang saya, sobrang lungkot. So napaloob sila rito. So sino man yung ganun, ang mamamahala dun sa napulot nila, yung kanilang guardian. Yung kanilang guardian. Magulang o sino pa man. May napulot sila, tapos nakita nung guardian, ano yan? Ano yan napulot mo? Ito. Oh. Kunin mo na yun. Huwag mo na hayaan mo pa dun sa bata na baka paglaruan pa niya at masira. Di ba? Mamaya importante pala yung bagay na napulot ng bata. Importante. Oh, may nakita mo yung bata, may napulot. Oh, wallet, sinayaan mo lang. Tapos yung wallet pala na yun, may importanteng mga ID o ano pa man. Tapos nakita mo, may naghahanap ng nawawala niyang wallet. O yung tinanong mo sa bata, nasaan na yung, ano, yung wallet na pulot mo kanina? Ay, wala na, sinunog ko na. Di ba? Kunin niya. Kunin niya agad-agad, inshallah. Kunin niya agad-agad. Kasi yung mga taong ito, yung mga bata, wala sa matinong pag-iisip. Maring mapipinsala nila yung lukata, lalong-lalo na kung ito ay importante o may halaga. At panghuli, sa mga lukatatul haram, la tumlaku bihalin. Yung mga napulot na haram ay hindi aangkinin kailanman. Mula doon sa panahon na yun ng pagkakapulot mo, hindi mo yun pupulutin. Wayajibu at ta'rifu biha tulad dahar. Pwedeng hindi mo yun pupulutin na kumbaga pwede mo namang ano eh, kumbaga hindi mo yun pupulutin. At kung pupulutin mo man, i-anunsyo mo siya. Pero hindi katulad ng iba pa mga bagay na after 1 year, pwede mo nang gamitin. Yung bagay na haram na may halaga, i-anunsyo mo ng tuloy-tuloy. Di ba? Sabi dito, tuloy-tuloy, tulad dahar. Pero hindi mo yun pwedeng papakinabangan. Kasi nga haram eh. So ngayon, kung ganito paling kalagayan, ba may napulot ka gitara, iwan mo na lang yun dun. Kaysa naman maobliga ka na hanapin yung may-ari nun o mag-aanunsyo ng patuloy na pag-aanunsyo na meron ka napulot na ganun. Diba? Yung mga ganitong bagay, nilinaw dito na hindi mo ito magiging pag-aari. So bawal mo rin naman dito talaga gamitin. At i-anunsyo mo kung ano yung ano nito, kung anong kalagayan, ganun itsura ng sa ganyan makikita ng may-ari. Kasi posibleng merong bagay na haram na merong halaga pa rin eh. Merong halaga. Kung mga walang halaga, nakita mo, di ba? Baraha ng ano ng sa sugal. Hayaan mo na 'yun. Hayaan mo na 'yun. Pero kung halimbawa, ginto na plato, pwede bang gamitin 'yun? Haram, di ba? Haram. So 'yun, pwede mong itago 'yun. At hahanapin mo yung may-ari, pero hindi mo pwedeng gamitin. At hindi rin yung magiging sa iyo. Hindi mo pwedeng gagamitin, inshallah. Kung mga halimbawa, mga mapaminsala talaga ng mga kagamitan, musical instruments, pwedeng hayaan mo na yun eh. Hayaan mo na yun. Hayaan mo siya babulok kung saan man siya naroroon. Diba? O kaya mga babasahin na malaswa, o hayaan mo na yun dun. Pwede nga kunin mo, sunugin mo, di ba? Yung mga aklat ng mga ligaw na sekta, kunin mo, sunugin mo. Para hindi na kumalat. Kasi pareho lang eh. Napulot mo man yon o pag-aari mo, ikaw mismo pag-aari mo yung libro na yun ng ligaw na sekta, susunugin mo pa rin yun. Nang sa gayon hindi na mabasa ng iba. Nang sa gayon hindi na mabasa ng iba. O kung itatabi mo man, itatabi mo na hindi siya mababasa ng iba. Sumunod na usapin, Almas'alatur Rabi'ah fil lakit. So itong lakit,
ipinasok siya dito sa usapin ng lukata. Pero ang lakit, huwa tiflu alladhi yujadu manbudan fi syari' o babi masjidin wa nahwihi aw yadillu an ahlihi wala yu'rafu lahu nasabun wala kafilun. Sing lakit, ito daw ay bata na natagpuan na pinabayaan sa kalsada. O madalas nababalita ito, di ba? Mga bata iniiwan, bagong silang pa. Yung iba sinasadyang patayin eh. Tinatapon sa basurahan, tinatapon sa bangin. Meron pa nga ako nabalita nung kawawa yung baby. Nilalanggam na nung nakita nung nung mga tao, nung basurero. Nilalanggam. Hindi grabing sakit nung naranasan nung bata. Pinahirapan pa yung bata. Kasi problema niyan, yung madalas gumagawa niyan, yung mga, yun din, yung mga o pwede, posible din. Pero meron namang hindi naman ganun yung trabaho nila, hindi naman GRO. Pero hindi sila handa magbuntis. Mga bata pa nagbuntis. Tapos ayaw panagutan. Yun. Tapon nila yung bata. Wala kasing abortion dito sa Pilipinas eh. Illegal ang abortion dito. Hindi katulad sa ibang bansa. Illegal yung abortion. So ganun ginagawa nila. Hinintay lang nilang manganak sila. Pag nanganak, tatapon yung bata. Pero meron din naman na ito iniiwan sa pinto ng masjid at iba pang kagaya nito. Diba? Yung madalas siya napapakita sa pelikula, iniiwan sa pinto ng simbahan. O kaya merong mayaman na mag-asawa na walang anak, doon nilalagay sa pinto ng bahay nila. Kakatok yung mag-iiwan tapos tatakbo ng palayo. Diba? Yung Tiyanak, yung movie. Panood niya anak ni Janice. Ganun din, napulot lang nila yon. Napulot. Kasi kung meron daw ganito, lakit. Lahat ng bata daw na ganun na napulot. Kahit yung mga naligaw sa mall at hindi kilala kung sino yung pamilya. At kumbaga, hindi alam kung sino yung guardian niya, lakit ang tawag doon. Napapaloob silang lahat dito. Basta bata na wala pa sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga na matatagpuan, sila'y matuturing na lakit. Sila'y may tuturing na lakit. Layan bagi tarkol lakit. Hindi mo pwedeng iiwan ito. Ito yung kanyang hukom. Kapag meron kang nakitang bata, diba? Umiiyak. Kakapanood mo lang nung pelikula, yung Tiyanak. Ay, nayaan mo lang. Diyan ka, ulul. Tiyanak ka pala. Di minsan nga na-curious ako kasi nabasa ko sa internet. Sa Laguna pala yon yung bahay na pinagshootingan ng Tiyanak. Na-curious naman ako. Nasaan na kaya yung baby na yon, yung Tiyanak na kasi ba? Matagal lang pelikula yun, iba kasi edad lang natin yung yung Tiyanak na yun, lumaki na yun, tumanda na yun. Ang sabi doon sa Google, yung artista daw na gumanap ng Tiyanak, nakatira ngayon daw sa Bukaw, San Gabriel, La Union. Sabi doon, nakita ko, ginugel ko eh. Wala naman binanggit na pangalan. Sino kaya to? Mamaya, nasasalubog na pala natin dyan yung kinakahiya niya lang na sabihin na siya yung artistang Tiyanak. Kasi naman yung role naman niya nun, yun lang umiyak-iyak magpa-cute eh. Baby pa siya. So hindi pwedeng iwan yung lakit. Hindi pwede. Yung sinabi ni Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa kabutihan at takot kay Allah. Paumumal aya yadullu ala wujubi akdil lakit. So sa ganitong kahulugan, mauunawaan natin na ito'y batayan na dapat ngang pulutin yung nawawalang bata. Faltekatuhu wal infaqu alayhi fardun alal kifaya. At kapag napulot siya, syempre hindi lang naman yung pupulutin basta-basta. Mapupunta na yun sa iyong pananagutan. At siya ay iyong tutustusan, insyaallah.
At ito ay fardo kifaya. So, halimbawa may isa sa atin nakapulot, si Rashid. Tapos wala siyang kakayanan na kumbaga suportahan 'yun, tutulungan siya ng iba para suportahan 'yun kasi kifaya, eh. Kumbaga pangkalahatan na obligasyon pero kapag matupad na yung pagkakatupad ng, obligasyon, kahit hindi na mag-ambag yung iba. Si Rashid 'di ba, wala siyang kakayanan tapos mag-aambagan tayo, puwede. O kahit siya lang mismo ang magtutustos dun sa batang mapulot niya, sapat na. Hindi na kailangan lahat madadamay sa tutustos doon sa bata. So puwedeng, magiging gano'n yung gagawin sa kanya bilang fardo kifaya. Walianna fi akdihi ihyaun li nafsihi. Dahil sa pagpulot dun sa bata na yun at pag-aalaga sa kanya ay pagbuhay dito. So para kang nagligtas na rin ng buhay. Kasi gano'n din, eh. Isipin mo 'di ba, may pupulot naman na iba diyan mamaya, eh. Pero actually yung gano'ng mentalidad hindi maganda. Yun na nga yung tawag nila dun, yung bystander effect. So nangyayari yan kapag meron nangyaring, ah, disgrasya o kaya krimen, tapos ayaw tumulong ng mga tao. Kasi inisip nila may tutulong naman na iba, eh, may tutulong naman na iba. Pero ngayon alhamdulillah nagbago na yung panahon, eh, nagbago na yung panahon. So yung mga tao kapag may nadidisgrasya, nagmamadali silang pumunta dun, para tumulong, nagbago naman na. Lalo na yung may dalang cellphone, mauna talaga yun dun kasi bibidyohan niya yun, eh. Dito ako, lalo na yung mga kumikita sa mga reels, ito magba-viral 'to, malaking kikitain ko rito. Kasi nga lang problema yung iba nag-video na lang, hindi na tumulong. Pero ano naman, eh, yung bystander effect alhamdulillah dito sa Pilipinas, hindi naman gano'n kasi sa Pilipinas likas na matulungin tayo sa kapwa, eh. Hindi katulad sa ibang bansa kanya-kanya. Sa ibang bansa magtataka ka, eh. Merong tao, ilang buwan nang namatay. Hindi alam nung kapitbahay na namatay na pala. Malalaman na lang nung mga tao kasi yung basura niya o yung ano, yung may mga nagde-deliver sa kanya mga dyaryo, magazine na ipon na do'n sa harap ng bahay niya, hindi niya kinukuha. Hindi siya lumalabas ng bahay. Tas pagpasok ng pulis, kaya reklamo nila, yung tao dito ilang buwan nang hindi lumalabas ng bahay tsaka may babaho do'n sa loob. Pagpasok nila, lusaw na halos yung bangkay, eh. Tagal nilang hindi pinuntahan, eh, kasi wala silang pakialam sa kapwa nila. Pero Pilipino pakialamero, eh. Hindi naman hindi naman pakialamero sa masamang kahulugan, pero may ano, eh, kumbaga ano tayo, kumbaga hindi tayo pabaya sa kapwa natin. Hindi tayo pabaya, alhamdulillah. Wa ma wajada ma'ahu minal mali fahuwa lahu. At ano naman daw matagpuan na kasama ng bata na anumang bagay na may halaga, ito raw ay maaring kunin nung tao na nakapulot. Amalan bid-dahiri wa li'anna yadahu alayhi wa yunfiqu alayhi minhu. So puwedeng kunin yun nung 'di ba yung bata, may gano'n siguro ano, bata, iiwan iiwan sa pinto ni Rashid, bata. Ta's may 1,000,000 kasama dun, pang panggastos dun sa bata. Puwede niya ring kunin yun tapos gastusin niya, inshallah. Pero yung gagastusin niya doon sa pera na yun para dun sa bata, inshallah. Kasi maaaring gano'n yung intention nung nagbigay nung pera, eh, na yung nag-iwan nung bata sinamahan niya ng pera pangtustos, 'di ba? Hindi yung ano mamaya may nag-iwan ng bata sa pinto ni Rashid, si Yasin yung unang nakakita. Sniper. Nag-cash bigla ng sniper, 1,000,000 mo, ilang ilang sniper mabibili mo? Inshallah. So yung pera na yun puwede niyang kunin at siyempre unang paggagamitan niya ng pera, pangtustos. Doon sa bata, alhamdulillah. Pero nga siyempre hindi naman lahat ano, may kasamang pera. Hindi lahat ng batang iiwan sa'yo may kasamang pera. Fa in lam yakun ma'ahu malun anfaqa alayhi min baitil mal.
Yun nga kung walang kasamang pera yung bata na napulot mo, tutustusan ito ng mga Muslim, yun nga fardu kifaya, 'di ba? Kung yung nakapulot wala siyang kakayanan na magtustos, puwede siyang tustusan ng Baitulmal, yung kabangbayan ng mga Muslim. Puwede, puwedeng kumuha ng pondo mula sa kabangbayan ng mga Muslim, alhamdulillah. Malakitu hurrun muslimun fi jami'i ahkamihi. Hindi tayo sa pagmahalagang usapin, ang bata daw na napulot ay may tuturing na isang Muslim na malaya sa lahat ng kahatulan dito. So, ituturing siya na malaya, hindi siya gagawing alipin, kumbaga. 'Di ba? 'Di ba merong makapulot sa kanya na tao, hindi siya pwedeng aalipinin. May tuturing siyang malaya. May tuturing siyang malaya. So, posible nga ano, kaya may ganitong chapter dito kasi nung unang panahon, uso itong lakit. Kasi pwedeng mangyayari yung alipin, yung anak niya ayaw niya na magiging alipin din, ipapamigay na lang niya, 'di ba? Iiwan niya kung saan-saan, kung kani-kaninong bahay. So, pwedeng mangyari 'yun. Illa idha wajada bi baladil kufri fa innahu kafirun. Ngayon kung yung bata na napulot ay nasa lugar ng mga hindi Muslim, so siya sa pagkakapulot sa kanya ituturing siyang kafir. Therefore, pwede siyang kumbaga 'pag lumaki siya gagawin siyang alipin, pero kung aamponin niyo ng ano, kumbaga, hindi naman yung ampon na katulad ng kuffar, 'di ba? Yung pang-alagaan na siya ng Muslim, eh di palalakihin niya yung Muslim na mas mainam inshallah. Wa yathbatu nasbul lakit biikrari man yaddaihi mimman yumkinu kaunuhu minhu. Ngayon, maaring matitiyak ang pagkakamag-anakan nung lakit sa pamagitan ng pagpapatunay ng sino mang nag-aangkin. So, halimbawa, 'di ba? May napulot tayong bata, tas inanunsyo natin, may napulot kaming bata dito. O tas meron nag-aangkin, eh, papatunayan niyang kanila yung bata. Sabihin nung lola, halimbawa lola yung pupunta. Yung anak ko nanganak kahapon, kaso yung anak ko nagkaroon ng postpartum depression. Pwedeng ganun eh. Yun nga, isa rin yun sa mga posibleng dahilan. Bakit tinatapon ng mga nanay? Minsan yung nanay mismo yung nagtatapon sa bata eh. Postpartum depression. Yung nga meron akong kaklase nung high school, nag-suicide. Ano pa yun, 2011 pa yun siya nag-suicide eh. Postpartum depression yung dahilan. Pwedeng ano. Pero may mga ganito talaga, yung hindi sila nakakapag-isip ng normal. Kasi nagbabago-bago yung hormones sa kanilang katawan eh. Kaya nga yung mga buntis, di ba? Kung ano-ano yung trip. Kakain ng mangga, o yung mga maglilihi, sabi nila maglilihi. So, pagka manganak sila, magbabago na naman yung katawan nila. So, pwedeng ganun, naangkinin ng lola. Sa anak ko yan, yung bata. Nagka-postpartum depression, iniwan niya lang kung saan-saan daw, sabi niya. So, pwedeng ganun. Pagtitibayin nila yun kung totoo yung sinasabi niya. At ngayon din, maaring mapagtibay ito tungkol sa iba-iba pang mga ano, halimbawa, identification o ano pa man. Lalo na ngayon, lahat naman ng nanganganak ngayon, nakalista na sa barangay eh. Hindi katulad ng unang panahon, pwede kang manganganak ng, kumbaga, walang nakakaalam. Ngayon, nagbubuntis pa lang yung babae, di ba? Kinikilala na ng barangay kung sino-sino, tapos inoobserbahan nila. Mas matindi din mga barangay ngayon, mga ano, yung health workers, masyaallah. Makakarating pa yun kung saan-saan, kahit liblib na lugar. Maglalakad yun ng ilang oras. Magbomotor para puntahan yung mga buntis, dadalhan ng vitamins at kung ano-ano. Pamintana sa afihi aktara min wahidin wala bayina urida ala al-kafa wal ahakku bihidanati al-lakiti wahiduhu. So kapag meron daw higit sa isa na nag-aangkin at wala pareho silang walang patunay, eh dudulog sila sa eksperto dito. Eksperto. Siyempre ngayon meron namang DNA na eh. Meron ng DNA test, paternity test, ganun. So pwede na. At ang higit na may karapatan sa pangangalaga doon sa lakit
Kumbaga hindi pa natatagpuan yung magulang o hindi pa napagtitibay kung sino yung mga magulang kasi maraming nag-aangkin, yung nakapulot sa kanya. Yung nakapulot sa kanya. Bisyartin, an yakuna hurran aminan adalan rashidan. Yung nakapulot ang may pinakamatinding karapatan dun sa bata. Sa kondisyon na siya daw ay malaya. So hindi rin alipin. Kasi kung alipin, hindi mo hawak yung oras mo eh. May iwan-iwan mo yung bata, di ba? Kawawa yung bata. Amin, mapagkakatiwalaan, di ba? O, pagkakatiwalaan na babantayan niya yung bata. Hindi yung mamaya, yung nakapulot yung bata, puro TikTok. Sunog yung ano, sunog yung sinaing, tapos kung ano-anong kapabayaan yung magagawa niya, tapos hindi pa niya mabantayan yung bata. So ito raw dapat ay makatarungan at rashidan, matino. Wala hidanata likafirin, wala fasikin ala muslimin. So kung meron namang Muslim na pwedeng mangalaga dun sa bata, sa Muslim ipapaalaga ang bata, hindi sa kafir o sa suwail na Muslim. Kahit pa mas mayaman sila doon sa Muslim, ang Muslim ang mas may karapatan na mangalaga doon sa bata. Yun din, panghuli, dito sa usapin ng lakit. ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والسلام والعدالة والرشد. So lahat ng ito kinokondisyon kasi nga kondisyon para sa multakit para maturing na maari niyang pangahawakan o maaring mananatili sa kanya yung napulot niya lalo na bata ay dapat nasa matino siyang pag-iisip, nasa hustong edad, malaya at yung salam. So dapat siya ay Muslim. Dapat siya ay Muslim. At pwede ding salam pala na ano, ligtas pala, ligtas. Kasi hindi mo maalagaan yung bata ng maayos kung hindi ka ligtas. Halimbawa, di ba? Nagtatago ka sa batas. Diba, wanted ka, halimbawa. Tapos, ano ka? O may mga tumutugis sa iyo. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-aalaga ng bata. Hindi dapat makatarungan at matino. Wala yasuhu iltikatus sabi. Al-majnun wal abdu wal kafiru lil muslimi wal fasiku was safi. So ito yung mga kondisyon kung sino pwedeng mangalaga doon sa kanilang napulot na lakit na bata. At yung kabaligtaran naman nito, hindi pinapahintulot ang lakit, ang pangangalaga sa lakit ng sino man na bata na wala pang hustong edad, baliw, alipin. Yung kafir ito na nasa ilalim ng gobyerno ng Muslim, di ba? Hindi siya pwedeng mamumulot ng bata o mag-aampon. Sabihin na natin mag-aampon ng bata na Muslim. So dapat Muslim din yung mag-ano sa kanya. Pwede siguro kapwa niya kafir na bata. Kasi maaaring mapagtibay na kafir yung bata. Nung napulot nyo, may kwintas na krus at iba pa. So pwede bigay sa kanya yon. Pero kung alagaan ng Muslim, mas mainam eh. Mas mainam. Siyempre yung fasik, yung suwail na Muslim, wag ibibigay sa kanya yung bata. Mamaya gagawin pa niya yung tagabili ng yosi. Di ba? Ng alak. Tagaputol ng tubo. Tagaputol ng kuryente. Gagawin niyang alipin yun. At yung safih nga, na maring hindi sila baliw, pero may ano sila, may kakulangan sa pag-iisip. Alhamdulillah. Na ito nga, yung usapin ng alhamdulillah itong lakit. At alhamdulillah, yung sumunod na chapter dito, eto na, yung wakaf. Yung wakaf na napakahalaga na maintindihan natin lalong-lalo na sa kalagayan natin na kumbaga naglilingkod tayo sa relihiyon. So maintindihan natin ito inshallah na nagiging modus ito eh. Yung wakaf, may mga tao pinamamalimos nila yung mga bagay-bagay. O ganito masjid, o ganito community, o ganito jamaa. Tapos bandang huli siya lang mag-isa nakikinabang. Siya lang mag-isa ang nakikinabang. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.